I got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come, put that thing on fast, I'm walk with it. Bitches on my line, and you know. Mga kababayan, mga kaibigan, kung nasan man kayo, dito po sa Malaysia, dito sa Sabah is Malaysia, specifically dito po sa Kota Kinabalu City, or kung nasaan man kayo sa ibang nasyon, no? Sa ibang nasyon, mga overseas Filipino workers, mga kababayan ko o nasa Pilipinas kayo, I would like to say good morning, good morning, good morning, good morning to each and every one of you, and I hope everything is fine with you in this very beautiful Wednesday morning. Today po is January 8 na, and mabilis ang panahon, ano? January 8, and bago lang tayo nag-celebrate ang New Year natin, January 1st, and ngayon nasa 8 na tayo po. And maganda ang panahon namin dito po sa Kota Kinabalu. That's why I'm very happy once again to invite all of you, no? Ang mga countrymen, mga kababayan, mga Filipinos who migrated dito sa Malaysia, particularly sa Sabah is Malaysia, and very specifically dito sa Kota Kinabalu City. Welcome na welcome po kayo, and of course, salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa inyong lahat. In other words, sa English yan po is good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Love na love ako po sa inyong lahat, and I hope masking paano during this episode ko, January 8, Wednesday po, beautiful Wednesday morning, na I will be able to give you whatever information that is needed to be shared with you. Ang kaibigan ko, mga countrymen and kababayan, and of course, mga Malaysian friends ko dito sa Malaysia. Once again, good morning, good morning, good morning, good morning. Salamat pagi, salamat pagi, salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa inyong lahat. Happy na happy tayo dahil po ang weather condition dito sa Kota Kinabalu, maganda po. We started the morning, sabihin natin with timing po, on time talaga ang sunrise natin dito. And there is no indication, that we are going to experience rain dito sa Kota Kinabalu. But of course, yun na po. I always say, unpredictable ang weather po. Depende din yun po sa Pilipinas, no? Depende din yun sa Pilipinas kung bad weather kayo po. And kami din po, we are going to experience some disturbance, no? When it comes to our weather condition. When it comes to our weather condition dito sa Kota Kinabalu. But anyway, si Nico po. Si Nico nandito na naman to give you ang mga latest updates, ang mga notisya natin dito sa Sabah and dyan po sa Pilipinas. And kung may time pa tayo, I'm going to give you ang sabihin natin some international news. But of course, today we are going to touch some issues, no? Some issues regarding ang Filipinos dito. At the same time, political one or two news articles regarding ang sitwasyon dito sa Sabah. At the same time, we will be focusing more on, sabihin natin, yon na sitwasyon dyan sa Pilipinas. Ang sitwasyon dyan sa Pilipinas, everybody is excited. Excited for number 9 and number 13. Number 9 and number 13 dyan sa Pilipinas. Ano yung number 9? Ang number 9 po, ibig sabihin, we are going to celebrate bukas ang Feast of the Black Nazarene. Dyan sa Maynila, dyan sa Maynila, no? Sa Quiapo Church. And, I was made to understand the preparation are on the way, and finishing touches na lang ang preparasyon ng Black Nazarene to be celebrated tomorrow. Normally po, ang mga devotees ng Black Nazarene, no, we will be able to see thousands, if not them, a million of them participating in the procession.
And ano-ano mga programa nila later on during our program, I am going to share with you some video clips para at least you will have some idea kung how ang Filipinos, ang mga devotees ng Black Nazarene, Black Nazarene, how they are going to celebrate tomorrow's Feast of Black Nazarene. And of course, ang mga issue natin na tungkol sa politics, ang impeachment complaint against VP Sara, we'll be touching a little bit on that. And of course, we will also be touching on some issues regarding ang former president ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, regarding itong what happened, itong si Matobato, Matobato, hindi Cotabato, Matobato, who is Matobato. Later on, I will share you a video clip kung sino talaga si Matobato, Matobato. More details about Matobato, because I was made to understand and it was reported, officially reported, that Matobato already left the country, and he was interviewed by foreign media dyan sa New York yata yun, no? And of course, yun po about the war against drug of former President Rodrigo Roa Duterte, no? And is this something to do with the ICC or what? Malalaman natin mamaya po itong mga issues that I'm going to touch in my program. At the same time, as I will also be touching ang very important issue po when we talk about 9, and this time we are talking about 13. When we talk about 13, we are talking about itong most awaited event. And that is the INC Iglesia ni Cristo peace rally to be held nationwide in the Philippines come January 13. Come January 13. Yon ang sabihin natin ang mga issues that we're going to touch. And stay tuned lang kayo. Stay tuned lang kayo sa programa ko. And you will know more about this thing. Ang mga issues that I have just mentioned few seconds ago. But in the meantime, before anything else, please join me. Please join me ang daily prayers natin po. Daily prayer natin, which is provided to us by no other than another Filipino, Immaculate Conception prayer group, Filipino prayer group. And I'm referring to no other than si brother Noel Flores Tingson, dito po sa Kota Kinabalu. And regularly, he will send us itong morning prayer natin. And today, since it's Wednesday, so it is Wednesday morning prayer para sa ating lahat. I would like to invite each and every one of you to join me in this Wednesday prayer. Father God, thank you for this day. Thank you also for giving me another opportunity to get closer to you and to feel your love for me. Under your fatherly care, waking up each day is a wonderful occasion for me because I know that there is a loving and faithful God who is ready to welcome, accept, and nourish and validate me each day. Thank you for being my God. You are the worthy of adoration because you are a God who is full of mercy and a living power. Father, continue to strengthen and brighten up my mind, my heart and soul with your divine light and power. Forgive me of my sins. Help me to correct my wrongs and to continue to improve myself, and grant me the courage to face head-on my trials and pains. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, all right, that is our Wednesday prayer for today. And of course, as what I said, this is brought to us and shared to us by no other than the Immaculate Conception, a Filipino prayer group leader, si Noel Flores Tingson. Thank you very much. God bless you. And all the best. Godspeed to you, to your family, to your wife, to your family, your children, and all the members of the Immaculate Conception Filipino prayer group
dyan po sa Kota Kinabalu Sacred Heart Cathedral or Parish. Okay, to those, who is participating in my program today, I would like to once again invite you. Welcome to my program on this very wonderful Wednesday morning, and January 8 ito po. No? Today is January 8. So, let's start. Let's not delay time. No? So, okay, and dito po, sa mga Filipinos, no? Sa mga Filipinos, I would like to share this news sa iyo po, no? Sa inyo, mga Filipino fathers, mga Filipino parents, nandito po sa Sabah, na may mga anak sila, o nandito ang pamilya nila. Now, it has been public knowledge that the Filipinos parents really love their children. Really love their children. Nobody can deny that, di ba? Nobody can deny that. But, and they always want to discipline the children to make sure that the children will be properly groomed, no? Properly groomed. And when the time comes, they will not be a problem to the society. That's why discipline nandyan sa Filipinos. But overdoing discipline is very harmful and against the laws of the land. Hindi lang sa Pilipinas, hanggang dito din po sa Malaysia. Protected ang mga bata. Children are well protected under the law of the Philippines and of course also in Malaysia and in other countries po. And this is for this reason that I am sharing you this very important article, and I hope it will serve as a reminder to all Filipinos, and hindi lang po Filipinos, no, to all parents, be it Filipino, be it Malaysian, or any other nationalities. Ito po, this news that I'm going to share, once again, I would like, I'm hoping that this will be a lesson to everybody, especially itong mga Filipinos. Dito sa Kota Kinabalu, ang korte dito sa Kota Kinabalu, yesterday, jailed a Filipino. Jailed a Filipino. He was jailed for child abuse po. Child abuse. Although if you look at it, yes, correct, ang father, Filipino father, he wants to discipline his children, but in the wrong way. Noon, okay yon siguro po. No? Pero ngayon, mayroon na tayo na batas. Batas protecting children. Protecting children. And of course, this is the news that I'm going to share with you. A Filipino single father was sentenced to 2 years in prison by the Tawau Session Court. Tuesday po, no? Yesterday ito. After pleading guilty to abusing his 7-year-old son, causing physical injury to the victim in October last year. The incident po, nangyari ito po last October last year. And ang father identified as Sargalye Salasayin, 29, who holds an IMM13 document, was also required to submit a good behavior bond of 2,000 ringgit with a local guarantor for 2 years. The man was also ordered to complete 120 hours of community service within 12 months after his release from prison. The prison sentence will take effect from date of arrest. Sargalye, as the father of the victim, was sentenced by Judge Ahmad Faizad Yaya on charges of abuse that resulted to physical injury to the child at a house near Kampung, Sungay, Buaya, Batu Tiga, Jalan Ampas, at around 10:45 a.m. on October 12 last year. Sargalye was charged under Section 31(1)(a) of the Child Act 2001 and could face a fine of up to 50,000 ringgit or imprisonment of up to 10 years or both if convicted. Listen to this. No?
According to the case facts, Sargalle reportedly scolded the victim or scolded ang anak niya po, no? Who was playing marbles before hitting him with a belt, causing injuries to the child's body. The incident was witnessed by the wife of the victim's uncle, who managed to record a video before a police report was made. Deputy Public Prosecutor Cheryl Aizad Monizan conducted the prosecution, while the accused was presented by counsel Chen Wen-jae on a pro bono basis. In other words, free yun po, no? Earlier, Wen-jae in her mitigation plea requested the court to impose light sentence, considering the accused is a considering the accused guilty plea, which saved the court's time and avoided lengthy trial. She said the accused was a single father and the victim was his biological son, who lived with his mother and was now being cared for the accused. The accused regrets his action as on the day of the incident, he only intended to punish his son for playing with sand due to his sensitive skin and other problems. She added that she was the accused's first offense, or she added that this was the accused's first offense, and that he had fully cooperated with the police throughout the investigation. Yan na po. No? Yes, I remember during my childhood days, wala pa tayong Child Protection Act dyan sa Pilipinas, and one of the disciplinary action by our parents, when we go against the will or we do something wrong, they normally use the belt or a stick to beat us as a punishment. No? But nowadays po, hindi na yan pwede. There is a Child Act, not only in the Philippines, but also dito din po sa Malaysia and other countries. This is to protect ang mga bata po. Because ang mga bata, wala talaga sila kalaban sa mga adults, sa mga parents nila. No? And of course, whether we like it or not, there are some parents who are very abusive. No? Particularly when it comes to physical punishment sa mga anak nila. And this is the reason why ang mga gobyerno ng diferente nasyon, they sabihin natin, they come up with a Child Abuse Act to protect children. So yan po nangyari. So I hope it will be a lesson to parents, not only Filipinos, but also other parents of other nationalities. Now, please be careful. Now, you can talk to your to your children and let them understand why they are not supposed to do such thing or wrong things po. No? Not necessarily you go for physical punishment. Punishment. On the other issues dito sa Sabah, I just want to also inform ang mga kaibigan natin po, sa mga politicians natin dito sa Sabah, na yes, dito sa Sabah, na ano ito, sandali, na saan na yun, ang mga politicians dito po sa Sabah, na wala na po yon na sabihin natin ang hindi pa natuloy ang warisan, party warisan and PBS cooperation or coalition po, there's no such thing according to PBS officials, according to PBS officials o Party Bersatu Sabah officials dito po, na hindi totoo na there is already a final decision when it comes to any cooperation between Party Warisan, it is an opposition party dito sa Sabah, and PBS or ang ruling administration GRS. GRS is a coalition political party of 7 or 8 local political parties dito po.
So, hindi pa sila nag-discuss regarding any collaboration or any understanding that Warisan National will cooperate or join this GRS government, no? Especially in the coming scheduled election dito sa Sabah, state election dito sa Sabah, which is also scheduled by this year, if I'm not mistaken, October. No? October ba yun? Ang expiry date of the government of the day today. Spearheaded by no other than Chief Minister Dato Sri Haji Ginor. Dato Sri Haji Ginor is one local politician po, no? Veteran politician who has been in public service for a long time, no? For a long time, veteran na nga for a long time, and he's a good leader. And people in Sabah are really supporting him. Not only the ordinary people, constituents in Sabah, or voters in Sabah, but also the political leaders, party leaders dito sa Sabah. And this is for this reason why we see that the Sabah is progressing in terms of leveling up the standard of living of the Samahans, Malaysian Samahans, and of course, in general, working together with the federal government for the betterment, for the prosperity of Malaysia. Also spearheaded by ang present government, spearheaded by Dato Sri or Prime Minister Dato Sri Anwar Ibrahim. Alright. So, yun po, ang sabihin natin, ang sitwasyon, ang latest info that I could pass to my followers today when it comes to some news regarding ang sabihin natin ang sitwasyon dito sa Sabah. So anyway, let's move on sa programa natin, and this time around, before anything else, siguro po ang mga Filipinos, as always, they know that I'm going to give you mga latest developments din po dyan sa Pilipinas, no? Mga updates dyan sa Pilipinas, news updates dyan sa Pilipinas. And nandito na po, and fresh from the program of my idol, si Ted Filon, no? Ang headlines lang po, ang big stories sa Pilipinas, and I'm going to share with you ang report, news report, national news report dyan sa Pilipinas, or brought to you by no other than ang idol ko sa Ted Filon program, si veteran broadcaster, commentator, no? And former congressman, si Ted Filon, together with his partner sa program, si DJ Shasha. Nandito po, let's listen to this report, and sandali let's listen to this report, ang mga news sa Pilipinas. Hold on. Nagsapat na panahon ang ilang mambabatas para pag-isipan daw ang pag-endorse nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga mambabatas daw pong pinag-iisipan pa rin kung susuportahan nila ang isa sa tatlong nakahain ng reklamo laban kay VP Sara o kung maghahain din sila ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingin ni Velasco, pinitimbang pa ng ating mga kagalang-galang na mga congressman kung may epekto ba sa 2025 midterm elections ang magiging posisyon nila sa issue. Kaya natatagalan daw magdesisyon ang mga mambabatas. Sa ngayon, 3 na ang nakabimbing impeachment case laban kay VP Sara. Nakatanggap naman ng mahigit 35 billion pesos ang Department of Health o DOH para ayusin ang ilang pagamutan sa mga liblib na rehiyon sa bansa. Sa ilalim po ng Health Facilities Enhancement Program o HFEB, popondohan ng DOH ang repair, upgrade at expansion ng ilang government health facilities. Mas malaki ng higit 6 na bilyong piso ang alokasyon ng HFEB ngayong taon kumpara noong taong 2024. Matatanda ang sinita
ng Commission on Audit o COA ang ilang atrasadong proyekto sa ilalim ng nasabing programa noong taong 2023. Pero nangako naman ng DOH na mas mahigpit nilang imomonitor ang mga itatayong proyekto para maiwasan na ang anumang delay. And speaking of DOH, mamaya din po amin pong ipapaliwanag, mahapiyaw po yung laman ng column ngayon ni Jarius Bondok sa The Philippine Star. Basahin po ninyo ha, para mas maintindihan po ninyo ito pong kasong kinakaharap ng ilang pong opisyal ng DOH na nakaupo dyan sa PhilHealth Board. Tungkol po dito po sa sinasabing na nangyaring hacking sa sistema po ng PhilHealth. Napaka-importante itong issue ito para ho nyo maintindihan. Today, ang title po ng column ni Jarius ay Although victimized in PhilHealth hacking, members will pay penalty. Ayan mga kapatid, basahin niyo po today sa Philippine Star, column po ni Jarius Bondok at mamaya din po ang ating pong pagtunghay sa ilang bahagi po ng kanyang isinulat this morning. Sa ilang pang balita, kinipirmaho naman ng DICT ang pag-atake ng ilang Chinese hackers sa mga government agencies. Pati dito yung pong nasa ilalim po ng ating executive o ehekutibo. At ayon nga sa DICT, kabilang sa madalas pong targeting ng cyber attacks ang Philippine Coast Guard, DENR, Agriculture Department at maging ang mismong opisina ni Pangulong Marcos Jr. Pag-amin po ng DICT, nagsimula itong mga pag-atake ito ng mga hackers noong pang 2023 at hindi nila agad ito isinasa publiko habang ginagawa pa ang investigasyon. Hindi po naman direktang pinangalanan po ng pamahalaan na ang China ang siyang may pakana sa hacking. Pero sopistikado daw po ang ginagawang cyber attacks. Kaya naniniwala po ang gobyerno na organisadong grupo galing China ang nasa likod nito. Nababahala na rin ang palasyo sa umaaligid na monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gusto lang manindak ng China. Kaya ipinadala nila ang dambuhalang Chinese Coast Guard Vessel 5901. Una po yung pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas noong Sabado at naglayag naman malapit sa Zambales. Mula noon, binuntutan na ito ng barko at air assets ng Coast Guard. Ayon naman po sa Philippine Navy, nababahala rin sila sa pagpostura ng monster ship ng China. Hindi raw papatulan ng militar ang pambubuyo ng Beijing at titiyaking nakaayon pa rin sa international law ang anumang magiging hakbang ng ating bansa. Nakiusap po naman ang Malacanang na huwag daw po sanang personalin ang desisyon ni Pangulong Jr. na alisin si VP Sara sa National Security Council o NSC. Ipon Executive Secretary Lucas Bersamin, may karapatan daw at responsibilidad ang Pangulo na siguruhin pinagkakatiwalaan niya ang mga opisyal na magpapayo sa kanya. Para pa sinabi. Hindi naman daw niya sinasabing hindi dapat pagkatiwalaan ang Vice Presidente. Pero dahil nga daw po sa mga nangyayari, mas mainam daw para sa Pangulo na tanggalin si VP Sara sa NSC. Kwenta po naman ni Bersamin sa naging pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dirty politics ang pagtanggal kay VP Sara at sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa NSC. Ito ang sabi ng Executive Secretary. Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Yan po tinig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagaman sa isang pahayag, ito po ay tinatanggi mismo ni Attorney Salvador Panelo. Ilang pang mga importanteng balita agad-agad abangan sa aming mabilis na pagbabalik sa True FM. Alright, yan po ang latest developments or latest or headlines, hot issues dyan sa Pilipinas, and of course brought to you by my idol, si Ted Filon and DJ Shasha. Yan ang programa natin po, no? I am sharing with you itong mga sabihin natin video clips, news video clips dyan po sa Pilipinas. And of course, that news just broadcast early this morning, no? During the program of Ted Filon from 9 o'clock, from 6 a.m. hanggang
ano yan, hanggang 10 a.m. ito, mamaya. And of course, I mentioned earlier, hindi ba, sinabi ko sa inyo, tungkol ang celebration sa Black Nazareno, Feast of Black Nazareno, scheduled tomorrow po, no? January 9. Every year yun po. Every year makikita natin yun na procession ni Black Nazarene, ang mga devotees, no? Nandyan talaga po. And ang dami. Thousands of them, and it even reached 5 million a few years ago. Although, dahil po sa COVID-19, na bawas na yun po. And then now, I think last year is also 1 million plus. No? Those who went sa, joined the procession. And it took from Quirino Grandstand to Quiapo Church. It took how many hours talaga po, no? How many hours talaga yung procession nila. And this celebration started few days ago na, no? In preparation na yun for the grand celebration na tomorrow. Tomorrow dyan sa Maynila. Dyan sa Maynila. And expected po, it will be a big crowd talaga po. And of course, the Quiapo Church officials is continuously reminding itong mga politicians not to take advantage of the big crowd. It means, wag na kayo po, wag na kayo attend the procession or be with the crowd and carrying your tarpaulin or whatever political materials, because this is a religious celebration. And wag na po, sana we will just keep it as a religious celebration. No politics, itong celebration natin. Although, some politicians will be thinking that it's about time to take advantage because of the huge crowd, no? Just during the procession. And ban yun po, no? Ban. And of course, hundreds of policemen has been deployed in Quiapo Church as well as tomorrow during the procession to make sure that everything will run smoothly. And I will show you, I will share with you a video clip about what is happening dyan sa Manila when it comes to yon na ang natin, sabihin natin Black Nazarene celebration. And nandito po ang report ni DJ Shasha. Nandito po. You listen to this, and at least you will have an idea of what is happening dyan po sa Manila when we talk about ang Feast of Black Nazarene. Del Nazareno, papunta sa likuran. Sa balita naman po sa Metro Manila, patuloy ang dagsa ng mga deboto para sa tradisyonal na pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kabilang sa nagpakita ng debosyon ng ilang senior citizen maging PWD. Inalalaya naman sila ng Hijos del Nazareno papunta sa likurang bahagi ng entablado sa Quirino Grandstand. Nagdagdag naman ng mga tent na dadaanan ng pila para sa pahalik, umulan man o umaraw. Bawal pa rin ang aktual na paghalik at pagpupunas lang sa puo ng pinapayagan sa ngayon. Walang time limit pero hindi naman lumalampas ng 6 na segundo ang pagpunas ng kada deboto sa krus at sa paanan ng puon. Puspusa na rin ang paghahanda sa Quiapo Church habang papalapit ang traslasyon. May ilang pagbabago sa mismong prosesyon. Bawal na kasing tumawid ang mga deboto sa Ayala Bridge kung saan dadaan ang andas. Hihintayin daw muna na makalampas ang imahe ng Poong Jesus Nazareno bago buksan ang tulay sa mga deboto. Pero ayon kay Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, imposibleng mapigilan ng bugso ng tao sa Ayala Bridge. Kaya ang payo niya sa mga organizer ng traslasyon, maagang sabihan ng mga deboto kaugnay sa pagbabago na iyan. Nagpaalala naman ang pamunuan ng simbahan sa mga tatakbo sa eleksyon na huwag umepal at gamitin sa politika ang pista ng Jesus Nazareno. Hindi raw dapat gamitin sa personal na interes ang sagrado at espiritual na kapistahan.
Yan po, narinig kayo po. No? Ito mga politicians, so please don't take advantage of the celebration. The celebration dahil po ang daming tao and this is the time for you to epal-epal kayo dyan. This is a religious celebration and please don't do that. No? Please don't do that. Yon ang payag ng official ng Quiapo Church. Quiapo Church and of course, make sure that yun mga backpack natin you're not supposed to bring para wala tayong problema, no? And those who are, sabihin natin, may sakit, no? Although, devotion natin yon sa Black Nazarene, na kung may sakit tayo, kung pwede, wag na lang, no? Do not participate sa big crowd o sa procession. The procession that will be held tomorrow morning, siguro yun, mag-start yun morning, hanggang sa Quirino, and then from Quirino, go back to Quiapo Church, no? Nandyan na yata ang Black Nazarene sa Quirino Grandstand, and nakikita tayo kanina na may mga tao na doon na they wipe, no? Ang feet ni Black Nazarene. Yun na devotion po. A lot of Filipinos, they have a devotion to this Black Nazarene. That includes me. Sa totoo lang po. That includes me. I have that belief that Black Nazarene is there. Once you put a devotion sa kanya po, nandyan po, he will listen. He will listen and he will answer your prayers. And it is for this reason po, I don't mind telling you, as a devotees of the Black Nazarene, I made it a pledge. Now, every time I go to the Philippines, I'll make sure before I go back to Malaysia or go back to Kota Kinabalu, I'll make sure that I will visit that Quiapo Church, show respect to him, and thank him for the answers he gave to me when I asked help from him, when I prayed. And hindi lang yan po, 2 churches I used to go every time I go down to Manila or in the Philippines. In Manila, I make sure that I go to Quiapo Church and at the same time dyan po sa Baclaran Church. Pagdating naman sa Zamboanga, I make sure that I go to Port Pilar dahil po taga Zamboanga din ako po. And my devotion din ako sa Labiran del Pilar namin po dyan sa Zamboanga. Unfortunately, hindi tayo palagi sa Zamboanga dahil medyo malayo ang Zamboanga, no? But every time I go to Zamboanga, I make sure, just like in Quiapo Church and Baclaran Church, I make sure that I go and visit. So yan po ang sitwasyon dyan sa Manila regarding itong sabihin natin ang Black Nazarene. Ingat-ingat lang kayo po. And during the celebration tomorrow, and hopefully I will be in Manila tonight. But definitely, I don't think so I will be able to attend the procession dahil senior citizen na tayo, no? Senior citizen na tayo. Magdasal na lang tayo. Basta alam natin, nandito tayo o nandyan tayo sa Manila. And before going back, dahil sa crowd yon, before going back, after my business in Manila and in one of the provinces in the Philippines, I'll make sure that before going back to KK, I'll make sure that I'm going to visit this Quiapo Church, thank him for a peaceful and problem-free trip, as well as dyan po sa Baclaran Church. Okay? So, ganito po. And I'll make sure that all of you, mga followers ko, all of you, my brothers and sisters, dito po sa Malaysia, particularly itong mga overseas Filipino workers, my friends, Malaysian friends, I'll make sure that you will be included in my prayer when I visit the Quiapo Church and Baclaran Church. Ganun lang yan po. So, okay, let's move on to other topics that we mentioned. Now, apart from the big crowd on January 9, or that will be tomorrow, mayroon na naman po, mas malaki. Malaki din po ang gathering to be held in Manila. And not only in Manila, nationwide. Kagaya din po sa Feast of Black Nazarene, the celebration is not only in Luzon, it's not only in Manila, but it is nationwide.
all the churches around the world, around or in the Philippines, no? They will be celebrating the feast of Black Nazarene. And come June or January 13, there will be another big gathering, and that is the Iglesia ni Cristo Peace Rally, no? And of course, this is also nationwide. So ingat tayo po, and those who wants to participate, make sure that you are participating and you are not politicizing, bringing color to this peace rally organized by Iglesia ni Cristo, or INC, INC, Iglesia ni Cristo. This is a nationwide peace rally and open to everybody. It means not only to sabihin natin ang mga INC members, but it is open to everybody. And please don't take advantage of the crowd. Don't politicize it. Don't put color in it, the political color. And that was meant, the rally is meant for a better tomorrow, a peaceful Filipino nation. Yun po. It is not politically motivated or politically designed. Dahil po, yes, as you know, we are going to have a midterm election this year, and that will be May 12. May 12. So I'm also echoing the reminders of the organizers, the INC officials. I'm echoing their advices and reminders to everybody that you are welcome. We are welcome to attend or to participate in the peace rally, but do not politicize it. Do not politicize it. And please help make it, sabihin natin, a peaceful rally. Very peaceful rally po, no? Nothing untoward incident will be reported during the rally. That will be on January 13. Eto po, let's see. Mayroon tayong clippings dito. And this is about, this is about mga reminders for the participants. Okay, hold on, I-cue muna tayo. Cue muna tayo itong clippings that I managed to record para po I can share it sa inyong lahat. Medyo mahaba ito, but anyway, it's worthwhile listening. Worthwhile listening. You hold on. Ito po. Listen to this carefully and this is good para sa ating lahat. Hold on, Hold on. Sabihin ko sa inyo, opisyal po na ipinahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na yung gagawing National Rally for Peace na kanilang pangungunahan ay naglalayong iparamdam sa mga nanunungkulan sa pamahalaan na dapat asikasuhin ang mga bagay na napakahalaga dito po sa Pilipinas. Ang sabi po ay maraming bagay ang dapat na higit na pagtuunan ng pansin o iprioridad ng gobyerno kaysa sa mga bagay na hindi naman po mahalaga, gaya nga ng impeachment laban sa ikalawang Pangulong Sara Duterte. Sapagkat batay din sa pamunuan ng INC, tama ang kanilang pagsang-ayon sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na ang paghahain ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo ay pag-aaksaya lamang po ng panahon, pag-aaksaya lamang po ng oras, at hindi makakatulong nga naman sa kanino mang mamamayang Pilipino. Bagkus, imbes na ang dapat ng focus ng mga mambabatas natin sa Senado, sa Kongreso, at maging ng iba't ibang sangay ng gobyerno ay ang mga bagay sa ikauunlad lamang ng mamamayang Pilipino, ay masastress pa po sila
kung pati ang impeachment complaint ay pagtutuunan pa nila ng pansin. Kumbaga sa panig po ng mga Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, nais po nila na gampanan ng pamahalaan ng tama at nararapat yung gampanin po nila dito sa bansang Pilipinas. Ano ang gampanin ng mga nanunungkulan sa gobyerno? Ang tiyakin ang maayos na pamumuhay at buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasi nga naman mga kababayan, kung tayo man ang nasa sapatos ng mga nasa Kongreso at Senado, ika nga yung mga mambabatas, tapos ay nakita natin ang impeachment complaint, patong-patong na mga reklamo na mula sa mga individual at sektor, sasakit pa ang ating ulo, nakakaisip sa mga yan kung ano ba dapat na gawin dyan. Di po ba? Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi hindi lang naman ang nais ng Pilipino ay yung mapatalsik ang ikalawang Pangulo, kundi yung mga nagnanais niyan ay bahagi lamang, iilan lamang. Hindi lang iisang panig yan, kundi meron pang kabilang panig na yan, na yung kabilang panig yan tutol doon sa mga nagnanais mapatalsik ang ikalawang Pangulo. Ngayon, sa mga mambabatas, syempre, titimbangin pa nila yan. Mahaba-habang proseso pa yan. Hindi lang naman porke sinabi mong, ang ikalawang Pangulo ay may mga alegasyon na hindi niya masagot, may mga bagay na hindi siya maipaliwanag, agad-agad i-impeach siya na. Hindi po ganun. Mahaba-habang proseso po yan sapagkat iyan ay ikalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Kaya, imbis na ang pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin at sangay ng gobyerno ay tungkol sa pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo, ang sabi, ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, unahin yung mas mahalaga, iprioridad yung mas importante at hindi para sa kanilang sariling kapakanan lang ng mga politiko na nakaupo ngayon sa pwesto, kundi kung ano yung makakabuti po sa bansang ito at sa mamamayan ng bansang ito. Ayun, sana ay malinaw po sa inyo na talagang ang Iglesia ni Cristo ay hindi po namumulitika. Hindi po kumakampi sa kanino mang panig. Bagkus sila ay humihiyaw, tumitindig para po sa kapayapaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, kung may magsasabi pa rin at magpupumilit na, hindi, halata namang namumulitika ang relihiyon na yan. Wala na tayong magagawa pa sa mga tao na ganyan na ang isipan, na toxic mindset na, di ba? Na kahit kinaliwanagan mo na, binigyan mo na ng official statement, wala pa rin, yung malisyosong isipan pa rin nila ang naghahari sa kanila, wala na tayong magagawa dyan. Basta tayo na nakakaunawa sa kung ano ang nais ng Iglesia ni Cristo, yun na lang ang gagawin natin. Unawain ang official statement nila, unawain kung ano ang ipaglalaban natin dyan sa magpayapang pagkilos na yan, tanggapin sa buong pagkatao natin at isuot natin ang pinaka-adhikain at layunin na pupunta po tayo sa peace rally na yan, hindi para mamulitika, kundi para isigaw ang kapayapaan at isigaw din sa mga nasa pwesto ng gobyerno na gampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin para po sa bansang ito. Huwag na po muna sana nilang sikasuhin pa yung mga bagay nga na hindi naman mahahalaga at aksaya lamang sa panahon. Ngayon, dumako po tayo sa isa pang bagay. Diyan sa isasagawang rally, nagbabarin po ng bilin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito, sa bahagi po ng mga kababayan natin na sasama po dyan sa rally na hindi naman kasapi ng INC, napakahalaga ring malaman natin ang mga tuntuning ipaiiral sa mapayapang aktibidad po na iyan. Eto, unang-una mga kababayan naming hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, ibinibilin po na magdala po ng kanya-kanyang trash bags. Kanya-kanyang lalagyan pwedeng lagyan ng basura. Sapagkat darating po tayo doon sa mga venue niyan, sa iba't ibang panig ng bansang ito, kami ay sa Liwasang Bonifacio dadalo. Dadalo tayo sa mga dako iyon na malinis ang mga iyon. Aalis din po tayo na malinis ang dakong iyon.
Magsasagawa lang tayo ng mapayapang pagkilos pero hindi sinasabing dudumihan at sasalaulain natin ang lugar na pagsasagawaan po noon. Kaya mga kaibigan, ito kasi sa bahagi ng mga kababayan natin sa INC, natitiyak ko na talagang disiplinado yung mga yan kasi yung bilin ay nagmula sa kanilang leader, sa kanilang pamunuan, kaya talagang susunod yung mga yan. Sana sa mga kababayan po natin na hindi kasapi sa INC, makipagkaisa din po tayo. Opo, maaaring galing tayo sa reliyon na hindi naman ganon katindi ang pangunguna sa atin ng mga leader natin sa reliyong kinaaniban natin noon, di ba? O sa mga kinakaaniban yung reliyon ngayon. Sana, pairalin po natin ang pagiging disiplinado natin sa paraang sumunod po tayo doon sa leader ng reliyong mangangasiwa ng aktibidad na yan. Kaya magdala po tayo ng kanya-kanyang garbage bags. Kung kakain man tayo, kung iinuman man tayo, kung matatapos na tayo sa ginagawa natin at may mga kalat, ilagay po natin kaagad doon. At yung trash bags po na yun, pag napuno, hindi natin iiwan sa isang tabi lang. Kung may designated po na mga trash bins, trash cans, pwede nating doon ilagay. Pero kapag nakita nyo ng puno yun, huwag nyo namang isalampak sa tabi lang ng basurahan. Kasi ugali na ng Pilipino po yan eh. Yung tipong, may basurahan naman kaso puno, ilalagay na lang sa gilid. So ang katuwiran, makikita din naman ng mga dump trucks yan, di ba? Lilinisin din naman nila yan. Huwag natin pahirapan. Di ba? Huwag natin silang pahirapan. Ang gawin natin, kapag nakita nating puno at talagang hindi na kayang isiksik, maghanap pa tayo ng ibang trash bins. Kung talagang wala na, dalhin na lang natin. Huwag natin kung san-san iiwan. Kasi nga, sabi nga namin, pupunta tayo doon na malinis, aalis tayo doon na malinis ang dako. Ngayon, isa pang bilin, doon sa paligid ng liwasan, may mga puno doon, no? May mga halaman doon. Huwag tayong maninira. Kapag kami magandang bulaklak, huwag niyong pipitasin. Kasi yun ay pagmamayari po ng mamamayan doon sa lungsod na iyon. Kumbaga, pinaganda po yun para sa publiko. Huwag naman sana nating sisirain. Alam na alam din na yan ng mga kapatid natin sa INC, di ba? Magrarani tayo doon. Anong gagawin natin sa pipitasing bulaklak? Di ba? Alam nga namang iabot mo doon sa mga... Wala naman tayong gagawin doon sa mga halaman doon eh. Kaya hayaan nyo na, huwag nyo nang pag-interesan yun. Kapag bored kayo, huwag nyo gawin lipangan ng pagpipitas sa mga halaman doon. Ano pa, yun. Yung patuloy po namin sinasabi na sana tiyakin natin ng maayos na kondisyon ng ating pangangatawan. Kapag sa tingin ninyo ay alanganin na kayo, masama na ang pakiramdam o mabigat na pakiramdam ninyo, uminom ng gamot hanggat maaari. Kung talagang kailangan ng pahinga, magpahinga na muna. Huwag nyo lang pilitin kasi baka doon pa kayo abutin at makaantala pa sa isasagawang mapayapang pagkilos. At again, yun nga pala, masabi ko na rin, sa sobrang dami ng pupunta dyan, nabalitaan namin kasi, gaya nga ng sinabi ko, nandito kami sa bahay ni Munting Kalaman. Yung mga team namin ay nagpaplano na, nag-uusap-usap na kung saan kami tutuloy. Gaya na rin ng may mga gustong mag-sponsor sa amin. Nahihiya naman kaming tanggapin yun. Kaya kanya-kanya kaming hanap ngayon. Napakahirap paghanap. Sa totoo lang mga kababayan, naghahanap kami kanina, may nahahanap kami pero ang layo 10 kilometro mula sa liwasan. Sabi nga namin, magpapahinga tayo. Maglalakad naman tayo ng 10 kilometro. Kumbaga yung lakas namin, imbis na papunta sa rally, pay-pay na kami doon. Diba? Ibig lang namin sabihin, doon sa paligid ng liwasan, fully book na po talaga. Sa sobrang dami ng mga nag-book. Kasi nabalitaan namin, yung mga nag-advance booking pala doon ay galing pa sa ibang bansa. Yung iba galing pa sa ibang lugar na malalayo na talaga na dadayuhin ng liwasang Bonifacio. Makipagkaisa lang sila. Yung iba naman talagang tiniyak na nilang may matutuluyan sila. Maaaring may matandang kasama na talagang nagpupumilit na kahit na may edad na sasama sila pero nag-advance booking para kahit papano ay mapagpahingahan. Ganon katindi ang mangyayari mapayapang pagkilos sa mga panahong iyon. At isang bagay pa po, uulitin namin, gaya na rin sa bilin, official statement, pwede po natin ipag-anyaya yan sa mga kakilala, kamag-anak, kaibigan na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya Katoliko ka, kaya born again Christian ka, saksi ni Jehovah ka, o kahit ano pang religion mo, pwede kang sumama. Basta, huwag kang manggugulo.
Hindi ka sisigaw doon ng pangalan ng politiko. Huwag mong gamitin yun para mamulitika. Gagawin natin yun para madama ng gobyerno ang nais ng sambayan ng Pilipino na iprioridad yung para sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Ngayon, ito pa, isang maselang bilin nito ha. Kapag ka may mga politiko, halimbawa ay mayor, vice mayor, or kapitan ng barangay, mga kagawad o konsehal sa isang lungsod na nagpresentang sumama dyan sa rally na yan, pwedeng-pwede naman. Wala namang problema. Pero ang hindi pinapayagan o ang pinagbabawalan ay yung gamitin ng politiko na yan, ang aktibidad na yun para mangampanya. Halimbawa, sa isang bus na sasakyan, doon nakasakay ang isang sabihin na nating konsehal, nalalapit ng halalan. Pag habang nabiyahe yung bus, tatayo ang konsehal, kakamayan niya isa-isa, bawal yun. Bawal ho yun, pinagbabawal ho yun. Kaya dyan sa mga politiko po na nais sumama dyan, huwag po ninyong gagamitin ang aktibidad ng Iglesia ni Cristo para mangampanya. Sinasabi ko sa inyo, pagka ginawa niyo yan, kayo lang din ang mapapasama, ano? Igalang po ninyo. May tamang panahon, may tamang lugar ang pangangampanya. May tamang pagkakataon para ka magpabango ng pangalan. Hindi lang sa mga Iglesia ni Cristo, kundi maging sa iba pang kababayan. Huwag na ninyong gagamitin pa yan. Ang isinisigaw ng Iglesia ni Cristo dyan ay mapayapa, kaayusan. Kaya huwag nyo nang guguluhin ng pangangampanya po ninyo. Kaya Okay, maliwanag, no? Maliwanag, very clear ang what the organizers would like to pass the message sa mga would-be or those who will be participating sa January 13 Peace Rally po, no? And yun, may mga sakit para sa akin, yun mga may sakit and you really want to participate in this Peace Rally na siguro not necessarily physically you'll be there, but maybe you can stay at home and participate by praying po, no? By praying. By praying na lang and dahil mahirap na po kung may sakit tayo and something happens to us dyan sa rally, then mahirap na po. So to avoid untoward incident or for our own safety and protection, kung may sakit man tayo, or senior citizen na tayo, nahirapan na tayo maglakad, no? And nahirapan na tayo magtayo. So siguro sa bahay na lang tayo. Live naman siguro itong rally, and of course I suppose that all the mainstream media, televisions dyan sa Pilipinas will be covering live itong event, itong event. And of course I also succumb to the idea of the organizers that don't use this peace rally as a platform for them to, to get some exposures from the public, especially sa mga aspirants to be public servants. Mga senador ba dyan, mga congressmen ba dyan, mga mayor ba dyan, mga those who are aspiring to be the next governor in their area, vice governor, or any other local officials who will be participating in this big event sa January 13. Ingat lang po, wag na po. Because maganda ang aim, ang intention, the rally was designed for the good of everybody and it is not politically motivated. And make sure all of us play our role as a Filipino, responsible Filipino. Now, we make sure that peaceful itong peace rally. Malinis. Kaya nga sabi ang organizers, bring your own plastic bag, no? Para yung mga basura natin po, no? Don't leave the area dirty, no? Dirty. So, I'm very sure itong INC organizers at saka mga members nila, they are pretty well aware ano ang mga kailangan or what are the things that they are supposed to do during the rally. So for those who are not members of the, sabihin natin, INC,
Now you heard. Now you heard. So please, cooperate. Cooperate tayo po. Alright. So, ganito na. When we talk about the rally sa January 13. January 13. So, okay, let's move to another topic. Si Matabato. Who is Matabato po? Naka-alis na sa bayan natin sa Pilipinas. Si Matabato, and he's being assisted or helped by a priest, a religious group, for him to leave the country. And yung dumating na siya sa New York ba yan? He was interviewed. He was interviewed by foreign media, and of course, he mentioned something about ito na ang war against drug of former President Rodrigo Roa Duterte. Is it something to do with the ICC? Kasi nasa labas na siya ng Pilipinas, he's free to talk to ICC. To ICC. Ganon yan po. That's what happened. But who is Matabato? Who is Matabato? A lot of us knows who is Matabato, especially during the Blue Ribbon Committee hearing carried out by former Senator Gordon, Senator Gordon, Richard Gordon. And nakita natin po ang ang mga allegations ni Matabato. And anyway, for those hindi pa alam kung sino or blurred pa sila kung sino si Matabato, now nandito po. Siguro this will be my last video clips that I'm going to share with you. I'm going to share with you. Nandito po. So at least you have an idea. You will have an idea kung sino si Matabato. Matabato, not Bato-Bato, Okay, sandali po. Nandito. This will be my last video clip that I'm going to share sa inyong lahat this morning on a wonderful Wednesday morning po. Sandali. Hold on. Sa halos 2 dekada, si Matabato ay naging bahagi ng sistematikong operasyon ng karahasan sa Davao City na kanyang itinumpisal sa publiko noong 2016. Inilahan niya ang mga pagpatay, pagtutos, at sistema ng takot na umano'y iniutos ng noong mayor na si Rodrigo Duterte. Ngunit pagkatapos ng kanyang kontrobersyal na Senate hearing, bigla siyang nawala sa mata ng publiko. Saan siya nagpunta at sino ang tumulong sa kanya upang magpatuloy sa laban? Sa kanyang pagtakas, hindi nag-iisa si Matabato. Ayon sa mga ulat, may ilang politiko at pari ang tumulong sa kanyang pagtatago at pagbiyahe upang maging testigo sa International Criminal Court. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ang itsura ni Matabato nang siya ay nagtatago kasama ng kanyang asawa. At ito ang mga litrato ng kanyang pagbiyahe patungo sa airport palabas ng bansa. At ito ang litrato na kung saan nakarating na sila sa ibang bansa. At kung tatanungin niyo ako kung saan ito, hindi ko rin sure kaibigan. Pero malamang sa malamang, ito ay sa Netherlands, sa lugar ng ICC. Sa pagtanong, sino ang mga politiko na tumulong sa kanya? Bagamat walang direktang pinangalanan, iniugnay ang suporta ng ilang dating oposisyon tulad ni Senator Laila de Lima na kilalang kritiko ni Duterte na tumulong sa kanyang unang pagsisiwalat. Pangalawa, sino ang mga pari? Ang ilan sa mga pari mula sa simbahang Katoliko ang nagbigay ng sanctuary at logistical assistance kay Matabato. Ang kanilang papel ay hindi lamang pagbibigay ng proteksyon, kundi pagtitiyak na makakarating siya sa ICC upang magsilbing testigo. Ang tanong ngayon, bakit ganito na lamang ang suporta sa kanya at sino pa ang maaaring nasa likod ng pagsuporta sa kanyang testimonya? Kung tutuusin, tila malaking benepisyo para sa kasalukuyang administrasyon ang pagkilos ni Matabato. Bakit? Dahil sa pagpupunyag ni Matabato, nabibigyan ng pansin ang mga aligasyong tumutok sa dating administrasyon ni Duterte.
Habang ang pansin ng publiko ay nakatuon sa investigasyon sa ICC, dito lumalakas ang paninindigan ng administrasyon na tuligsain ang sinuman na lumalabag sa batas at nagkakaroon ng mas matinding integridad ang administrasyong Marcos. Dagdag pa rito, ang pagiging saksi ni Cotabato ay tila nagbibigay ng legitimasya sa kasalukuyang administrasyon. Sa mata ng international community, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay maaaring makita bilang isang rehimen na nagbibigay daan sa transparency at hustisya. Ang tanong, orchestrated ba ito o simpleng pagkakataon lamang? Sa gitna ng lahat na ito, malinaw na ang laban ni Cotabato ay higit pa sa personal na paghanap ng hustisya. Ito ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na banggaan ng mga puwersa sa politika. Ang tanong na bumabalot ngayon ay hindi na lang kung si Cotabato ang magpapabagsak kay Duterte, kundi kung ang kanyang testimonya ay nagiging instrumento upang palakasin ang kasalukuyang administrasyon, habang ang mga detalye ng kanyang pagtulong mula sa politiko at pari ay nanatiling hindi lubos na malinaw. Ang epekto nito sa kasalukuyang administrasyon ay magbibigay na malaking halaga. Ang tanong ay, makikinabang ba talaga ang kasalukuyang gobyerno sa pagkilos ng ICC? Nasa likod ba ng administrasyon ang mga galaw ni Cotabato? At higit sa lahat, ang pagtestigo ba niya ay bahagi ng mas malalim na estratehiya ng kasalukuyang rehimen? Ang kasaysayan ni Cotabato ay hindi lamang kwento ng karahasan. Ito rin ay istorya ng politika, hustisya, at ang pagsubok ng katotohanan sa isang bansang hinahati ng kapangyarihan. Ang tanong ay, siya ba ang secret weapon na magpapabagsak sa mga Duterte na papabor kay Pangulong Marcos? O siya rin ba ang susi ng mas malalim na laro sa politika? Lucas 8:17, sapagkat walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mapupunyag. Ang talatang ito ay paalala sa atin na anumang lihim, gaano man ito katagal itago, ay lilitaw sa tamang panahon. Ang katotohanan ay may kapangyarihang maghatid ng liwanag sa mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Sa kaso ni Edgar Cotabato, ang kanyang tapang na magsiwalat ng katotohanan ay tila katuparan ng prinsipyo nito. Ang kanyang pagsasalaysay ay hindi lamang tungkol sa hustisya, kundi isang paanyaya sa lahat na magtiwala na ang ating Panginoong Diyos ay makatarungan at ang lahat ng gawain ng tao, mabuti man o masama, ay haharap sa kanyang liwanag. Sa kabila ng lahat, ito rin ay isang paalala sa atin na huwag manalig sa lakas ng tao, kundi sa ating Panginoong Diyos na nagtatakda ng hustisya sa tamang panahon. Ang mga pangyayari sa ating lipunan ay dapat maging pagkakataon upang manalangin, magpakumbaba at maghanap ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na Okay, yan po. At least now you have an idea kung sino si Cotabato kung nakalimutan ninyo during the Blue Ribbon Committee hearing carried out or chaired by former Senator Richard Gordon. Ano ba yan ang purpose niya? Sino nagtulong sa kanya lumabas dito sa Pilipinas? No? Kasi he has been in hiding for how many years? No? For how many years? Anong purpose? Sino nagtulong sa kanya? Nagtulong sa kanya ang mga pari, ang politicians. Sino yan po sila? We don't know. We don't know. Sana lang po malalaman natin po so that we are going to know kung sino-sino talaga itong mga tao na para sa akin may mga personal agenda sila po. Personal agenda. Mga politicians ito. Anong klaseng pari sila? Anong klaseng pari sila? Yon ang ano. But before I will forget, sorry po, I said that it was my last video clip. Before I'll forget, I think I have to show you one more video clip regarding ito po impeachment. Tuloy ba itong impeachment ni VP Sara Duterte? Do they have enough time? Or ano po? Ano talaga ang latest updates regarding itong impeachment? And we have been waiting since Monday for the impeachment complaint to be submitted to the lower house, to the lower house, to the Secretary General of
the Congress, si Reginald Velasco. And what is the latest? Nakuha na ba sila yon na 103 o 105 signatures para ituloy na itong impeachment o wala? So yun ang sabihin natin mga questions that a lot of my followers would like to know. Hindi lang siguro ang mga followers ko, including ang mga concerned Filipinos. Hindi lang dito sa Sabah, sino dyan po sa Pilipinas and sa mga overseas Filipino workers sa iba-ibang nasyon. Let's listen to this final na ito po. Sorry but I think this is very important for you to know. Very important for you to know kung anong updates na po regarding sa impeachment. So, let's listen to this. Sorry lang sinabi ko kanina, last na yon, but nakalimutan ko pala na mayroon pa tayo isa, no? Mayroon pa tayo isang importante. And I'm referring to the interview of another veteran and well-respected commentator, broadcaster, media woman, si Karen Davila. Karen Davila. And she interviewed itong Secretary or House Secretary General, si Reginald Velasco. Ito po, let's listen to this. Andali, Remaining session days. Hold on, I cannot speak on behalf of the House members, no? But I would imagine that, number one, they want a complaint that will be signed and endorsed by the one-third requirement, no? One-third requirement. And that's what they want to see. Because given the few remaining session days, no? Because if you will count the remaining session days of the 19th Congress, there will be only about 5 times 3, that's about 15 session days before its final adjournment, no, in June. So, for 15 session days, it will be very difficult to process it, applying the rules, referred to the Committee on Rules by the Speaker, Committee on Rules to the plenary goes to Committee on Justice, no? That whole process, if it will take place, that will need more than 18 session days. So, maybe, I'm just guessing, maybe the House members are hesitant because of this very short time frame. Or is it the fact that the elections are coming up, the midterm elections? Is this a factor why they are not signing? It could also mean that, because the moment they sign this or endorse, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election efforts, especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide, So maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Ayun pala, yun. So, that's it, kaibigan. Si Secretary General ng House of Representatives, si Reginald Velasco,
informing Karen Davila ang situation ng impeachment complaints. Mayroon tayong tatlong impeachment complaint, and we were expecting last Monday, even yesterday, that there will be the fourth complaint against VP Sara. So, yan po ang latest updates natin na tungkol sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. So siguro hanggang dito na lang tayo po sa programa natin na itong Nick Talk, the Real Talk with Nico. And of course, sana masking paano I was able to give you some informations, or you managed to have some ideas regarding what is happening dito po sa Sabah, dyan po sa Pilipinas, and para sa mga overseas Filipino workers natin dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah is Malaysia, and very specific dito sa sabihin natin Kota Kinabalu City, as well as ang mga overseas Filipino workers natin dyan sa iba-ibang nasyon sa mundo, no? Those who are watching me, no? Sana I managed to give you the informations, and I managed to entertain you for the past maybe slightly over 1 hour, no? 1 hour sa programa natin dito. So don't forget, tomorrow I'll be back with you, and I'll give you more details regarding itong Black Nazarene, fiesta ng Black Nazarene, Feast of Black Nazarene, because I will be in Manila tomorrow or tonight, no? And I'll see if I have time, then I will try to do some coverage regarding itong Feast of Black Nazarene. Definitely, I won't be attending the procession. Senior citizen na tayo po. Mahirap na po. Hindi na tayo pwede sabihin natin tayo ng matagal, no? Tayo ng matagal dyan sa procession ba or ano, no? Sa procession ba. And of course, let's not forget that there will be another big religious celebration dyan sa Pilipinas, and I am referring to the Feast of Santo Niño, no? Santo Niño, that is in Cebu. And if I'm not mistaken, it is scheduled on January 19 po. 19, no? So mga devotees, don't forget itong special dates natin, ang January 9 and January 19. January 19. So hanggang dito na lang tayo po. And of course, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. Thank you very much. God bless us all. And see you tomorrow. Bye.